magandang hapon. Ito yung Yamaha XJR na pinahiram ni Shopman sa akin kasi yung motor ko andun pa, hindi pa tapos kagabi na pinatop overhaul ko. Ngayon pakita ko sa inyo itong pinahiram niya sa akin na XJR na After Racer build, naka Acro, naka Yashimura. Ito ata Shopee to eh, naka Cafe Racer build. At ito yung tangke nya, ito yung apat na carburetor nya, at saka ito yung engine nya, apat na cylinder, tsaka naka dual disc brake ito, at saka dun kaso ito walang ano eh, hindi gumagana, walang hose. Tapos may tagas at naka Pirelli tire pang off-road, at naka classic headlight. At ito maliit oh, itong signal light ang liit. Tapos na-convert na din ng analog na modern speedo. Ano pa, Cabrembo. Tapos bagong pintura, Yamaha XJR, at nakapaludo ng ganyan. Kaso may tagas eh, ayan, ang daming tagas dyan sa fork seal. At ito sa head hindi nahigpitan kasi yung tornilyo eh maluwag. Chill ride lang tayo pagka ginamit natin to. Sabi niya bagong overhaul eh, tapos bagong pintura ng tangke. At tignan nyo, one click lang to. Yan yung gauge nya na digital, RPM, neutral, signal light, at saka yung kilometer per hour. Tapos fuel gauge, kaso walang walang yung nagsusukat kung ilang liters nang natitira. Walang pump din, gravity operated. I-on mo lang dyan, tapos papasok na sa carb yung yung gas. Tapos hindi ito yung stock eh, naka aftermarket air filter na tawag doon, naka aftermarket na air filter na tawag, mushroom, naka mushroom pala. Tignan nyo, one click. Ay, hindi ko i-throttle. Namatay, wala atang gas. Ayan, one click napaka smooth na ito, responsive kasi bagong overhaul. At pupunta ako sa Sampaloc kay Shopman kasi andun yung motor ko. Kasi kahapon hanggang alas 4 kami. Napaka-responsive na ito. Konting piga mo eh. Inaangat yung pet mo. Dito tayo dadaan sa Rojas Boulevard para alam natin yung daan. Kanina doon sa parking, tinititigan ng mga dumadaan. Tapos tinatanong kung nako, yari, biglang tawid si Princess. Tinititigan sa parking, tapos tinatanong kung anong motor. Sabi ko may Yamaha XJR 400 na 1980s model pa ata to, or 1990s. Di ako sure sa XJR. Sa lang ako Swift 400, medyo specific ako
Ganda ng tunog. Papansin to sa kalsada. Daming namamansin sa akin nung ginamit ko. Lalo na doon sa parkingan, talagang may mga nagpapapicture eh. Ang lakas ng dating niya pagdating sa Cafe Racer build. Nakakataba ng puso. At medyo nakakaingit din kasi ang ganda ng niya, performance niya. Bagong overhaul kasi, tapos yung mga internal parts niya, mga tulad ng piston ring, valve seal, at saka nilapping pa. Maganda yung compression niya. Tapos talagang responsive. Ito lang, medyo hindi ako sanay sa Cafe Racer kasi nakasub-sub eh. Yung sa CB400 ko, naka touring setup na mataas yung handlebar, relax, tapos malalaki yung gulong, naka build for touring. Grabe, mahatak eh. Ang nasa panel gauge na ito pag original, umaabot ng 180. Hindi ko pa alam kung natatop speed niya yun, pero ang CB400 kayang kaya niya yun. Minsan pa lumalagpas doon sa 180, siguro 190 or 200 yung pinaka top speed niya pag maganda ang kondisyon yung motor. Dito na tayo sa Maynila. Napansin ko pala dito sa XJR yung radius ng kanyang handlebar pagka tinurn mo left or right ay medyo maiksi, unlike sa CB400 na malawak ang radius nya. Talagang parang underbone pagka binawi mo sa kanan o kaliwa. Malaki yung turning radius nya. Tapos itong naka Cafe Racer build, hanggang niya dalhin. Traffic naman dito. Ito palang XJR 400 ay oil cooled. Ang pinapalamig ng radiator ay yung oil, hindi siya water cooled.
At ito naman yung piston. Ito yung tuyo naman, pero talagang yung piston ring niya, ito ay maluwag dito. Makita nyo naman kanina na maluwag. At meron konting ano dito, gas-gas, pero normal lang daw. Talo na luma yung motor. Tapos palitan na ng piston ring. Ito yung bago. Tapos ito yung valve seal. Ayan yung valve seal. Tapos yung sim at saka sim bucket. Tapos yung head niya.